Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang pa manood. Just click mo na yan. Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin yan for today's video, Duterte, binantaan o binalaan si Marcos at si Martin Romualdez na kung itutuloy daw yung impeachment kay Sara, babalik siya sa politika. Ayan guys, yan na naman ang matinding banat nitong si Duterte na na-interview kasi ulit siya. Siyempre, saan pa ba? Sa favorite TV station niya na SMNI. Yan guys. Yun ang sinasabi dahil nga pag tinuloy ito, sabi niya, pabalik ako. Sa ngayon, hindi niyo ako nagiging sakit ng ulo. Pero pag bumalik ako, pwede ako tumakbo. Sabi niya, ng Vice President o kaya Senado. Pero kung maging presidente na kanya si Sara, okay yon, di ba? Okay na, sabi niya kung maging presidente si Sara, bakit hindi na siya tatakbo? Pero tanong dito, hindi ba sabi, kakasabi lang niya, di ba? Tingnan niyo guys, yung double standard ni Digong. Kakasabi lang niya na ayaw niya na patakbohin niyang anak niya. Dahil okay na daw sila, di ba? Naging presidente siya, vice president si Sara, congressman si Pulong, mayor si Baste, okay na, sabi niya, huwag ka na tumakbo, bigay mo na sa kanila yung bayan. Lalo na kay Martin Romualdez, sabi niya. Pero ngayon, bakit sinasabi niya ganito? Na kung maging presidente si Sara, okay daw. So, di ba nakikita natin guys, talagang nambubudol lang siya. Nambubudol lang, kaya sabi ko sa inyo guys, hindi siya pwede pang hawakan yung mga sinasabi ni Digong. Nauhuli siya sa sarili niyang bibig. Di ba? Kakasabi lang, mainit pa yan. Binlag pa nga natin yan eh, di ba? So ngayon, sinasabi niya, kung manalo si Sara, okay daw. Pero hindi manalo si Sara at i-impeach siya, talaga daw magwawala na itong si Digong. Kasi nakita naman natin yan, di ba guys? Nung pagtanggal ng confidential fund kay Sara na 650 million, talagang nagalit na itong si Duterte. Nagwala na. Di ba? Nagwala na. Binastos nyo ang anak ko. Sabi niya, di ba? Binastos nyo. At talagang sabi niya, i-audit ang buong kongreso. At sinabi niya dito, bakit yung impeach si Sara? Ang nagbigay ng pera niya nitong presidente, si Marcos, sabi niya. Di ba? Kung i-impeach daw, dapat si Marcos kasi nga, siya yung nagbigay ng pera. Pero nakalimutan natin niya, hindi niya alam na ang nag-request yung anak niya, guys. Di ba? Sabi nga siya mismo nagsabi, di ba, si Sara, nung nasa hearing siya sa Senado, ni-request niya nung August, lumabas ng December. Naglabas ng December 12, ginastos niya ng 11 days yung 125 million. Doon nag-ugat ang lahat ng ito. Tapos guys, sinasabi ni BBM, guys, napanood nyo ba, latest news na wala daw crack, tinanong kasi siya, di ba? Kung ano masasabi niya na may crack na yung unit team. Ang sabi niya, wala. Di ba? Totoo ba yan guys? Paano wala? Nagbabangayin na nga itong si Martin Romualdez at si Sara, di ba? Nagsumasama na nga itong si Duterte sa kanilang away, di ba? Pinagtatanggol na yung anak niya, ayaw niyang binabastos yung anak niya, kaya ngayon, talagang nagagalit siya. Kaya pag natuloy daw yung impeachment, talagang sukdulan na guys. Sukdulan niya ang kanyang galit pag rest back dito kay Marcos at Romualdez. So, pero kung titingnan natin guys, yung mga ganitong salita ni Duterte, hindi naman to para sa bayan eh. Di ba? Para lang to sa sariling interes. Di ba? Dahil i-impeach yung anak niya, tatakbo siya. Hindi naman sa tatakbo para paglingkuran yung bayan para lang mag-sakit ng ulo ni Marcos o re-rest backan itong si Romualdez. So dito pa lang makita natin talagang wala eh guys eh. Ako kahit isang tignan mo talaga pag nagsalita si Duterte, wala kang mapupulot na talagang may inspire ka para sa bayan. Kasi pa alos ang pinag-uusapan dito, lahat ng kanyang pagtatanggol sa anak lang niya. Saan na lumalabas dito, di ba? Personal interest lang. Minsan dinadamay pa yung taong bayan, di ba? Di ba nasabi niya dati na huwag kayong magbayad ng buwis hanggat hindi nag-audit. Di ba? Dahil masama ang loob niya, dahil nga yung anak niya tinanggalan ng
650 million kaya siya nag-aalis. So narito guys, panoorin muna natin mismong si Digong ang nagsalita dito kay Kibuloy sa SMNI. Pasok. Hindi humihinto. So they were given the opportunity, the enemies of the state who are legally covered because they are in the Congress, made a big issue out of this para sirain ang reputasyon ng ating VP. In the first place, sabi ng mga tao, hindi kasalanan ni Sara because it was the OP, Office of the President, who gave her this intelligence fund or this confidential Yung fund. binigay ni Marcos, yun ang dapat i-audit. I-audit mo muna at tingnan mo kung may mali, nagastos ba na pribado na kamay o para talaga sa gobyerno. Then you go to impeachment. You cannot go into a guessing game na basta na lang impeach. For what? Intelligence man, binigay sa iyo eh. Bakit ibigay mo sa akin kung hindi ko gastusin? Alam mo ba ginawa ninyo yan? Babalik ako sa politika. So yun guys, napanood nyo, di ba? Kayo guys, ano sa tingin nyo? Yung, kung sinuri nyo mabuti, yung kanyang sinabi, ano to? Hindi ba lumalabas na personal interest lang dahil sa paghihiganti, dahil sa panghihiya sa kanyang anak? Di ba? Dahil sa napapabalitang lumulutang na may impeach ang kanyang anak, babalik daw siya sa pwesto. Hindi para maglingkod guys. Para magisakit ang ulo ni BBM, ni Martin Romualdez, di ba? Hindi para sa bayan, para maglingkod. Di ba? Kayo guys, talagang ibuksan nyo lang ang isip nyo. Suriin nyo lang kung ano yung mga sinasabi niya. Hindi pang bayan to guys. Pang sariling interest lang ang sinasabi nito si Duterte. Alright? So, ganito naman guys. Kayo, malaya po kayong mag-comment dito. Abangan nyo ang susunod kong vlog. Thank you very much.